Okay, so welcome po ang lahat. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, aming pinagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Pagkat minsan pa kami po ay mag-aaral sama-sama ng mahalagang paksa na ito na may kinalaman sa totoong pagbabago na bunga ng pagiging born again. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po Diyos sa kalayaan na meron kami para buksan ang Biblia at matuto. Samahan niyo po kami at nawa po ang aming mga isip at puso ay masumpungan ninyo na nagpapasakop sa inyong mga katotohanan. At ang mga katotohanan ito na aming matutuklasan ay maging bahagi po ng aming araw-araw na pamumuhay. Dahil ang dinalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so tayo po lahat ay tumayo. Bakit muna tayo ng isang hymn? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon kataas-taasan. O kaluluwa, purihin siyang iyong kaligtasan. O ang tao sa trono niya'y lumapit, magpuri tayo't bumawi. Purihin ang Panginoon, lubos ng bahari, nag-iingat sa atin at nagpapanatili. Di naman ating nasa'y nakamtan sa kanyang katalagaan. Purihin ang Panginoon sa atin nagpapala, sumasa atin sa tuwina ang kanyang biyaya. Pagnilayan, dakilang kabutihan ng Diyos ating kaibigan. Purihin ang Panginoon kapag may digmaan, o may bagyong nagdudulot ng kapinsalan. Nagutos, natugigil ang sungit, di matag nyo'y dadakili. Purihin ang Panginoon pag-ang kadiliman ay naganap at waring gabi ng katuwiran. Nagutos, naliwanag sumikat, sa atin siyang nag-iingat.
papuri, purihin siya sa pag-ibig sa ating mabuti. Kanyang bayan ay sumigaw ng angel, ating mali siyang Okay, salamat. Pwede na po tayong upo. Tulad na nabanggit ko na kagabi sa ating prayer meeting, yung ating pong lesson ngayong hapon sa ating Bible class ay ang huli na installment para sa series na ito na pinamagatan nating Real Change in Conversion. Lord willing, sa susunod na Lord's Day, magsisimula tayo ng panibagong short series. Siguro announce na natin sa susunod na prayer meeting kung ano yung magiging sunod nating series. I'm still praying about it. Pero kasama pa rin ito sa 10 aklat, kung di ako nakakamali, na sinusundan natin dito sa ating Bible class lessons. Okay, so ang topic po natin para po sa umaga nito o sa hapon nito ay conversion and the church. Conversion and the church. So dito makikita natin na ang conversion na bunga ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin na mayroong hindi bigla ang pagbabago, hindi ganap na pagbabago agad, kundi dahan-dahan pero tiyak, ay may kinalaman sa buhay ng isang iglesia. Okay, so hindi po maaaring maging magkahiwalay ang issue ng conversion at saka ang usapin patungkol sa church. They're always together. At katulad na napag-aralan natin before sa ating mga naunang lesson, pag pinag-usapan natin yung church, ang church ay hindi po yung gusali, hindi po ito yung building, hindi po ito yung material na lugar kung saan tayo nagtitipon o nagsasama-sama every Lord's Day. Pag pinag-usapan natin ang church, tinutukoy natin ay yung mga tao na bumubuo sa iglesia o mga miyembro ng iglesia. So, dapat malinaw na sa atin at this point na ang church ay ang katawan ng Panginoong Jesucristo, ang templo ng Banal na Espiritu. Ito ay ang mga magkakapatid sa Panginoon na mayroong pare-parehong karanasan. At yan ang karanasan ng conversion. So yung main idea po natin para sa pag-aaral natin ngayong hapon ay ito, medyo mahaba. All those who are converted and only those who are converted should join in a local church or join a local church. When the church is filled with Christians, the Holy Spirit will fill the church with the fruit of spiritual growth, genuine fellowship, and more. So, ang point lang dito sa ating main topic, pag pinag-usapan natin yung nabuborn again o nako-convert sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, imposibleng sila ay hindi maging kabilang sa isang iglesia. Bakit kamo? Because at the point of their conversion, automatically, miyembro na sila ng katawan ni Kristo. Yung totoong church. Pag pinag-usapan natin yung totoong church, hindi po ito yung mga local church, kundi yung church sa buong mundo, sa lahat ng panahon, na binubuo ng lahat ng mananampalataya noon ngayon, at sa darating na panahon, meron lamang isang pastor ng iglesia ngayon, at yan yung walang iba kundi ating dakilang pastor, Panginoong Jesucristo. So yun po yung totoong church. Yan yung tinatawag na universal church. At ito pong totoong iglesia na ito, ang mga miyembro po nito, mga totoong Christian lang. Mga totoong na born again lang. At ito pong totoong iglesia na ito, kung saan ang Panginoong Jesucristo ang ulo, siya ang totoong pastor, nagpapahayag sa mundo sa pamamagitan ng mga local churches. Kaya po may mga local churches sa iba't ibang mga lugar sa mundo na ito, dahil ito ay manifestation o pagpapahayag na merong totoong iglesia, ang Panginoong Jesucristo,
At yung iglesia na yun ay kailangan maramdaman, no, sa ibabaw ng mundo. Tulad ng devotion natin kagabi, ang church ang ambassador ng kaharian ng langit. So kung nasaan nandun yung embassy, diba, nandun yung ambassador, pinaparamdam ng ambassador na ito yung presensya ng kanyang kinakatawan na bansa. So ganoon din po yung local church. Ang local church ay ang kasangkapan ng Panginoon para iparamdam, ipakita sa mundong ito ang presensya ng kaharian ng Diyos. Kaya marami yan, maraming local churches sa iba't ibang parte ng mundo. At kung paano yung universal church o yung totoong iglesia ay binubuo lamang ng mga totoong mananampalataya. Dapat yung iglesyang lokal o yung local churches, iba-iba pangalan yan, diba sa atin, Christ My Refuge Reformed Church, iba-iba yung pangalan nila. Dapat ang mga miyembro din ng iglesia nito, mga totoong mananampalataya. Kaya sinabi natin dito, yung mga totoo lamang na na-convert, yung mga totoo lamang na naging born again, ang dapat na maging kabilang ng iglesia. Kaya masusi ang ating pag-interview, ang ating pagmamasid. Gusto ko sana matutunan natin sa church na ito na ang hindi lang tayo basta aasa sa isang interview. No? Kasi nasanay tayo interviewin ng pastor. Pagkatapos, pag okay na, i-interviewin ng church. Mainam sana maging practice natin, kahit sa simula pa lang, dumadalo na siya sa atin, o regular attender siya, dapat inoobserbahan na natin lahat. Hindi lang pastor, hindi lahat ng miyembro ng church inoobserbahan. Yung mga regular attenders, kung kumikilos na ba yung banal na espiritu sa kanila, nakikita mo na ba yung mga pruweba o patunay na na-convert na siya, na-born again na siya. Dapat ang church ay involved sa masusing pagbabantay, no, sa mga gustong maging miyembro ng iglesia, hindi lang pastor. So, kaya masanay ko sa dating kaugalian natin, no, na pinapa sa pastor lang ang lahat ng pagpapasya. Tapos ay parang nagiging formalidad na lamang yung iglesia para kilalanin, no, kung sino yung mga totoo at gustong maging mananampalataya, gustong magpabaptize, maging miyembro ng church. Dapat ang buong church involved. Lahat tayo dapat involved. Kasi tayo dapat ang susuri kung sino talaga yung mga totoong experience ng pagiging born again. Dahil sabi dito sa main idea natin, kung ang iglesia ay binubuo ng mga totoong mananampalataya, mapupuspos din ito ng ganung espiritu. Baka papaano yung templo sa lubong tipan ay bumababa ang Holy Spirit at napupuno, no, ng presensya ng banal espiritu ang buong templo. Ganun din sa bagong tipan, ang iglesia ang templo ng banal espiritu. So dapat sa templo ng Diyos walang marumi, walang hindi karapat-dapat. At ang qualification talaga para maging karapat-dapat ang isang iglesia na mapuspos ng Espiritu ng Diyos, ang bumubuo dito, mga totoong mananampalataya. Totoong mahirap na tiyakin sino nga ba yung totoong Christian o hindi. Siguro gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para maging maingat, pero minsan talagang kahit yung church nadadaya. Pero natitiyak naman natin na masasala ng mabuti yan kasi meron tayong church discipline. Okay, so siguro tatalakayin din natin yung church discipline dito sa ating Bible class sa mga susunod nating lesson. So kasama sa pagkapuspos ng banal na espiritu, yung totoong iglesia na binubuo ng mga totoong na born again, yung mga bunga ng paglabong espiritual. Siyempre may fellowship, may prayer, marami pang iba. So yan, experience dapat ng lahat ng miyembro ng church kung lahat ng miyembro ng church ay totoong born again. Okay, so yun ang goal natin. Kaya yung conversion at saka yung church, magkasama yan. Hindi mabubuo ang church kung walang totoong karanasan ng conversion o yung ma-born again. Kung ikaw naman ay na-born again, hindi ka naman pwede hindi maging miyembro ng church. Kasi yung iba sinasabi nila, okay lang na ako ay Christian pero ayoko maging miyembro ng church. Ayoko mag-commit sa church. Kasi maraming problema pagka nag-commit ka sa church, maraming stress and so on and so forth. Pero yung ganitong klase ng kaisipan ay hindi tinuturo ng Biblia. Bakit? Kasi ang mga totoo na born again, totoo na convert,
dapat magiging miyembro ng iglesia. Dapat magiging miyembro siya ng isang local church. So yung passage na pag-usapan natin ngayon ay sa Acts chapter 2, verse 37 to 47. Gusto natin yung Bible natin sa Acts chapter 2, verse 37 to 47. Mabasa natin. Sino ba yun? Mami, pakibasa naman. 10 talata lang naman, no? So, kaya-kaya naman. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa mga ibang mga apostol, "Mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagkatotoo siya at ihimo sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na langit ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nagdagdag ng araw na iyon. Ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda na nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagdilim nila ang kanilang mga ari-arian, mga kayamanan, at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at inaragdag sa kanila ng Panginoon ng araw-araw ang mga naliligtas. Okay, maraming salamat. So dito po sa Acts chapter 2, makikita natin yung maikling tala. Hindi naman po na nakalagay dyan yung kabuuan, no, ng kasaysayan ng unang iglesia. Pero dito natin makikita yung siguro parang sapat na buod, no? May kling buod kung paano pinasimula ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol ang iglesia ng bagong tipanan, yung tinatawag na New Covenant Church. At dito kung mapapansin ninyo, nagsimula ang New Covenant Church, no, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dito makikita mo si Pedro, siya yung naging kinatawan, no, ng mga apostol. Maraming mga apostol din dyan kasama si Pedro. Hindi natin matitiyak kung lahat, pero may mga apostol kasama si Pedro dito. At siya yung tumayo para mangaral ng salita ng Diyos. So napakahalaga talaga ng pangaral ng salita ng Diyos sa iglesia. Dito, na ipakilala sa mundo ang New Covenant Church o yung iglesia ng bagong tipanan dahil ito ay inilunsad ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. So yung una nating tanong o mga tanong ay matatagpuan sa verse 37. What did Peter's hearers experience after listening to his sermon? Ano po yung naranasan ng mga tao pagkatapos nilang mapakinggan ang sermon o ang pangangaral ni Pedro? Anong kanilang naging response dun sa sermon ni Pedro? Tingnan niyo ulit yung verse 37. Na marinig nila ito, yung pangangaral ni Pedro, nasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? So ano daw po yung naranasan ng mga tao nung narinig nila ang pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Pedro? Nasaktan ang kanilang mga puso. Yan pala talaga epekto ng preaching. Pansin niya? Yan pala talaga epekto ng preaching. Kung talagang nakikinig ka ng taimtim sa pangangaral ng salita ng Diyos,
at ikaw ay bukas o nagpapasako sa otoridad ng salita ng Diyos, mararamdaman mo yung kirot sa puso mo eh. Bakit ka mo? Dahil ang pinapakinggan mo ay katotohanan na galing sa Diyos. So yung pong nasaktan ng kanilang puso dahil narinig nila yung sermon, normal pala yun. Dapat nga pala ganun talaga yung nararamdaman ng mga mananampalataya pagka nakikinig sila sa sermon. Bakit? Kasi may epekto yung salita ng Diyos sa kanila. Hindi sila manhid sa katotohanan. Ang problema, maraming churches ngayon, pag nakapakinig ng sermon at nasaktan sila, naaway nila yung nangangaral. Diba? Masabihin ko sa nangangaral, huwag ka naman muna mangaral kasi nasasaktan kami. Diba? Baliktad na baliktad. Yung nangyayari ngayon, sa nangyari noon, nung inilunsad ng Panginoon ang iglesia, ang pinakaunang iglesia sa Jerusalem, sa bagong tipanan. Nasaktan ng mga tao. Kasi kung babalikan niyo yung sermon ni Pedro, pinapakita niya doon na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa kamay ng mga taong ito. Kumbaga, sinasabi ni Pedro na kayo ang dahilan kung bakit ang Kristo o ang Mesyas ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus, sa Kalbaryo. Nasaktan sila. Pero ano naging tugon nila nung nasaktan sila? Ano ang aming gagawin? Baliktad na baliktad sa nangyayari ngayon. Ano? Pag nasaktan yung mga tao sa pakikinig nila sa sermon, tinatatamaan niya ang tao nitong pastor na to anong gagawin nila? Hindi nila tinatanong ano ba dapat namin gawin para masunod namin yung sinasabi sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi. Sasabihin nila, ano ang kailangan namin gawin para mapatahimik na itong nangangaral na ito? Dahil lagi kaming kinatatamaan sa kanyang pangangaral. Baliktad na baliktad. Makikita mo talaga kung ano yung kalagayan ng mga nagpapakilalang iglesia ngayon dun sa totoong iglesia na kung tutuusin dapat ay pattern ng New Testament Church. O pattern ng lahat ng church ngayon. Sa kasalukuyang panahon dito, nakikita natin sa Book of Acts. Ang layo-layo. Nung napakinggan nila yung katotohanan ng salita ng Diyos, di ba sabi nga sa Hebreo, yung salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilang talim. Ibig sabihin, talagang nakalas ang salita ng Diyos. Di ba pagka nagbasa ka ng salita ng Diyos, nag-devotion ka, tapos doon sa pagdi-devotion mo, pinakita ng Panginoon yung kasalanan mo. Sakit eh. No? Nararamdaman niyo ba yun pag nag-devotion kayo? Kasi kung hindi niyo nararamdaman yun na, oo nga, sakit na naman, kumikirot yung puso dito sa binabasa. Baka hindi kayo born again pa talaga. Bakit? Kasi hindi sensitibo yung puso ninyo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pag pumilos ang Espiritu, makikita mong epekto eh. Yung puso talaga lalambot. At pag lumambot yung puso nila sa katotohanan, magre-respond ng tama. Sila ang response nila, ano ang dapat namin gawin? May kinalaman dun sa ano yung dapat namin gawin para masunod yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dito sa konteksto ng Acts chapter 2, nangaral si Pedro ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Mesyas. So yung tanong nila na anong dapat namin gawin, tinatanong nila anong dapat namin gawin para maligtas kami. Iba-iba kasi yung pwede natin maging response sa Word of God eh. Depende sa nililibig ng Holy Spirit sa atin. Kasi minsan yung mga reform, masyadong maingat pagdating dun sa Holy Spirit. Na ayaw na nilang banggitin na may pinakita ang Holy Spirit sa akin nung nadi-devotion ako. Kasi baka maparatangan nagiging Pentecostal o kaya charismatic. No? Pero hindi dahil talaga ipinangako naman ng Diyos sa Biblia na ang banal na Espiritu ang siyang maghahayag ng katotohanan sa atin. Ito yung magtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Siya yung natin magiging tagapagturo. Diba? So, ganun ang nangyari dito. Turo ang Espiritu ng paraan ng kaligtasan, nasaktan ang puso ng mga tao, pero sino mo yung response nila? Yung tamang response, no? Ano yung dapat namin gawin para maligtas? So, dapat gawin din tayo, no? Pag nakikinig sa sermon, parang pinatatamaan niya ang tao ni pastor. Tapos magtatampo ka na dun sa pastor kasi parang ginagamit yung pulpito para tatamaan ka. Tapos gaganti ka, sabihin mo, itong pastor na ito ginagamit yung pulpito para tatamaan ng mga tao. Kawawa yung pastor eh. No? Walang kalaban-laban. No? Ang trabaho niya lang, mangaral ng katotohanan ng
salita ng Diyos, at kung kumikilos ang Espiritu, nakikita mo ang pusong bato sa pusong laman. Ano? Ito naging reflection ng pusong laman. Kasi yung response nila, tama. So dapat ganoon din po tayo. Dapat tama rin ang response natin. At yung totoong na-convert talaga, totoong na born again, hindi mo na utusan ng ganyan eh. Pusa na talaga yon. Natural para sa kanya yung magkaroon ng ganitong response. Di ba, nabasa mo sa Bible, utos. Anong dapat yung gawin para masunod dito? O kaya naman ay may nakitang i-reveal sa iyo ay kasalanan. Anong dapat yung gawin para hindi ko na magawa yung kasalanan nito? So yung response mo dapat tugma doon sa pinapahayag ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Next. Acts chapter 2, verse 38, and then tatalong tayo sa verse 40 and verse 41. Tanong natin, what did Peter tell his hearers to do? Nung sinabi nila, ano ang kailangan namin gawin? Ano sabi sa verse 38? Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 40 and 41. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at natagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So ano po yung sinabi ni Pedro sa kanyang mga tagapakinig? Kasi doon sa mga talata na dapat nilang gawin. Na tamang tugon sa narinig nilang pangaral ng salita ng Diyos. Nasaktan sila. Diba? Malinaw naman yung verse 37. Kung narinig nila yung preaching ni Pedro, nasaktan ang puso nila. Pero naghanap sila ng tamang sagot. Ano yung binigay ng mga sagot ni Pedro? Una, mag-repent, no? Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Pangalawa, verse 37 din, nandyan. Then inulit yung sa verse 41. Bukod sa magsisi kayo ng inyong mga kasalanan, ang sunod, at magpabautismo. Be baptized. Pansinin niyo mabuti. Okay? Ito yung mga elemento ng conversion. Pag talagang kumilos ang Espiritu sa puso ng isang makasalanan, di ba, nalambot ang puso niya, yung patay ay binunay, tutugon siya ng may pananampalataya sa Ebanghelyo, yung magiging response niya sa panawagan ng Ebanghelyo, magsisi ng kasalanan. Magsisisi siya ng kasalanan niya. Lahat ng kasalanan niya, pagsisisihan niya. At sabi ko nga, yung number 1 na dapat pagsisihan ng isang makasalanan, yung pinipilit niya na iligtas yung sarili niya. No, sa pamamagitan ng mga pamamaraan niya. So yun ang dapat ang unang pagsisihan. So, kasi yung iba, naririnig lagi magsisi kayo at manampalataya. Anong pagsisisihan ko? Hindi naman ako kriminal. Hindi naman ako magnanakaw. No? Maraming kasalanan. No? Hindi naman tayo nakawala ng kasalanan. Kaya number 1 na kasalanan dapat pagsisihan. Napakatagal mong pinilit na iligtas ang sarili mo. Mabuting gawa, relihiyon, diba? Pagtulong sa kapwa, and so on and so forth. Yun ang dapat mong unang pagsisihan. At yung mga nagsisisi, nagpapabautismo. Pansinin nyo. Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Bakit yung mga nagsisi na convert, kailangan magpabautismo? Wala tayong sapat na panahon, pero summarize ko na lang. Yung bautismo po, ito po ay ang unang ang unang konkretong patotoo na tayo ay totoong nanampalataya. Bakit? Susunod ka sa utos ng Panginoon. Dahil inutos ng Panginoon na ang lahat ng mga totoong sumampalataya kay Jesus dapat magpabautismo. Di ba sa Matthew 28, sabi, humayo kayo, mangaral kayo sa lahat ng mga bansa. Di ba? At sila ng mga magiging disipulo, ano sabi? Bautismuhan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So kasama talaga sa utos ng Diyos na yung mga magiging disciple, yung mga mako-convert, yung mga magiging bunga ng pangalan ng Ebanghelyo, yung mga magsisisi ng kasalanan nila at mananampalataya kay Jesus, magpabaptize. Kaya kung walang totoong mananampalataya na hindi dapat nagpapabaptize. Kung totoong mananampalataya ka, dapat magpapabaptize ka. Bakit yun yung unang concrete
proof mo ng yung obedience to your Lord. Diba? Yung magpapaptize ka. And then secondly, baptism is a public demonstration of your faithfulness to your new master. Pag nagpabautismo ka, pang publiko mong pinapahayag, meron na akong bagong Panginoon, Romans chapter 6. Diba? Sabi doon, ano ba ang nagbago sa isang tao nung siya ay naging mananampalataya, nung siya ay pinawalang sala? Nagbago siya ng master. No? Hindi siya naging malaya dahil wala na siyang Panginoon. Naging malaya siya sa dati ng Panginoon, si Satan. Ngayon, may bago na siyang Panginoon, si Jesus. Ano? At bilang pagpapatunay na tayo ay pagmamayari na ng bagong Panginoon, magpapabaptize tayo. Ito ay pledge of allegiance natin sa bagong master. Kaya hindi lang po paraan ng pagiging member ng church yung pagpapabaptize. Napakalalim ang ibig sabihin nun. Pag binasa mo sa Romans chapter 4, makikita mo doon, tinuro din ako sa Pablo na yung bautismo ay symbolical na pagpapahayag ng ating pagiging kaisa ni Kristo. Sa papaanong paraan, si Kristo ay namatay, nilibing, at muling nabuhay. Sa pamamagitan ng bautismo, sinasabi natin tayo ay kaisa ni Kristo. Pag tayo nilubog, tayo namatay at nilibing na kasama niya. At pag tayo inahon doon sa tubig, tayo ay nabuhay na muli na kasama niya. So maraming ibig sabihin yung baptism. Na hindi lang po yan paraan para maging member ng church. Ang baptism po, may kinalaman dyan sa totoong nangyari sa buhay mo, yung pagiging born again mo. Pinapatunayan mo sa mga tao, pinapatunayan mo sa church. Kaya dito sa atin, yung gustong maging member ng church, umaharap sa church. No? Para ipakilala, mag-testify na Christian ako, disciple na ako ni Jesus, no? Na born again ako. Ganito yung nangyari sa akin. Kasi pinapahayag niya na siya ay nagsisi na. Siya ay nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Pangatlo uli, ano yung dapat na gawin? Sa ngayon sa verse 41, verse 40. Anong inutos ni Pedro dyan? Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa malungkot na lahing ito. So save yourself from this crooked generation. Ano ibig sabihin yan? So, paano natin ililigtas yung sarili natin mula sa baluktot na henerasyon na ito? Aalis ka na sa community mo, titira ka na sa kuweba, sa bundok, mamumunto ka na ba? Lalayo ka na ba sa civilization? Lalayo ka na ba sa maraming tao? Mabubuhay ka na ba mag-isa sa isang isla? May bang ibig sabihin ng iligtas mo ang sarili mo sa baluktot na henerasyon na ito? Hindi. Ano ibig sabihin na dapat, pag ikaw ay totoo nagsisi at nagpahayag na ikaw ay na-born again na, naging disciple ni Jesus, dapat sisimulan mo na ngayon na mabuhay na may kabanalan sa gitna ng mundong ito. So meron nagbago sa iyo, naging born again ka. So yung epekto ng pagbabago na yun sa iyo, dapat nagiging banal ka. Hindi ko sinasabing hindi na tayo gagawa ng kasalanan, pero ibig sabihin natin pinapabanal tayo ng banal na espiritu ay binabago yung buhay natin. So dapat may radical changes sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang born again. Hindi po pinipilit yun, artificial yun. Yung changes sa isang totoong born again ay supernaturally induced or supernaturally produced, pero ito ay nagmamanifest sa mata ng mga tao. Pagigid natin. Baga hindi mo ipagkakaila na may nagbago sa iyo. Dahil binago ka ng Diyos. Okay? So, nung narinig nila ang pangaral, nasaktan ang puso nila, hindi sila nag-aalin sa nangaral. Umanap sila ng tulong, di ba? Saan ang gagawin namin? Tinuro ni Pedro, magsisi, magpabautismo, at dapat magbuhay na may kabanalan. Pero yung pong pagpapabautismo, hindi po para ng kaligtasan yan. Diba? Yung pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya kay Jesus, yun ang para ng kaligtasan. Pinapatunayan mo lang na naligtas ka na pagka nagpabaptize ka. Okay? Next question, verse 39. God's promise of forgiveness is available to who? What does this teach us about conversion? Verse 39, ano sabi sa verse 39? Kapagkat ang pangako ay para sa inyo,
at sa inyong mga anak, at sa lahat ng mga nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So para kanino daw yung pangako ng pagpapatawad ng kasalanan? Para lang ba ito sa mga Hudyo? Ha? Para lang ba ito sa mga piniling tao o mamamayan? Para sa mga elite? Para kanino ang inaalok ng Diyos na pagpapatawad? Sabi dito, ginamit ang salita dito, sa inyong mga anak, sa inyo, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon. Sa madalit salita, ay yung pangako ng pagpapatawad ng Diyos ay inaalok sa lahat ng tao. Lahat ng tao, walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian, walang pinipiling kalagayan sa lipunan. Ang Diyos ay handa magpatawad ng kahit na sino na gustong magsisi. Diba? At walang kasalanan na hindi kaya patawarin ng Diyos na ito. Kung tayo ito sa pusong nagsisisi sa Kanya. So ano pong tinuturo niya patungkol sa conversion? Kung ang Diyos ang nag-aanyaya, ibig sabihin, yung pong conversion ay bunga lamang din ng kapangyarihan ng Diyos. Kung Diyos ang nag-aalok ng pagpapatawad, siya lang may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan natin. At siya rin ang may kapangyarihan na bumago sa atin. Yung pong conversion is a supernatural experience. Hindi po ito bunga ng isang parang eureka experience na meron ka natuklasan isang philosophy sa buhay na nagsisimula ng pagbabago ng lahat sa iyo. Yung mga ganong tao, di ba? Meron daw silang tinatawag na turning point sa kanilang buhay. At yun yung naging simula ng kanilang pagbabago. Hindi natin inuhusgahan yun. Pero ako naniniwala, tulad ng sinasabi sa atin sa Biblia, yung turning point na yun, yung kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yun ang pinaka-dakilang turning point. Pag ang Diyos, kumilos sa iyo, binago ka, ginawa kang mananampalataya ng Panginoon Jesucristo. That's the greatest turning point. At yun yung turning point na talagang hindi na babalik sa dati. No? Yung turning point na gawa ng tao, parang bumabalik Diba? Bumabalik din sa dati. Minsan nga, pag bumalik, mas masahol pa. So sa dating yung pinagalingan. Pero yung turning point na bunga ng Espiritu ng Diyos, ay talagang permanenteng pagbabago. Okay? Next. Verse 41. What does this mean? That there were added that day about 3,000 souls. What were the 3,000 added to? Ano sabi sa verse 41? Pakibasa ng verse 41, please. Tinig, pakibasa ng verse 41. Kaya ang mga tumanggap na kanyang salita ay binautismuhan at nadagdagan ng araw na iyon ang mga pitatuloy ng kanin. Anong ibig sabihin daw na merong 3,000 kaluluwa ang nadagdag ng araw na yun? Ano ibig sabihin nun? Ano sabi sa verse 41? Yung mga tumanggap ng kanyang mga salita. Kaya po yung salitang tumanggap, hindi ko masama yun Diba yung tinanggap ko ang alok ni Kristo na kaligtasan. Diba, madalas pag reform, iniiwasan yung salita na tanggapin mo si Kristo. Siguro ang iniiwasan natin ay yung tanggapin mo si Kristo at anyayahan mo siyang pumasok sa iyong puso. Yun ang iniiwasan natin. Kasi nagiging man-centered yung conversion. Ibig sabihin, tao ang nagpapasya ng kanyang kaligtasan kasi siya yung nag-anyaya kay Jesus na pumasok sa kanyang puso. Yun ang iniiwasan natin. Pero yung salitang tumanggap ng pangako ng kaligtasan na buhat kay Jesus, hindi po masama yun. Kasi nakalagay dyan, Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at may 3,000 ang nadagdag ng araw na yun. At kung babalik ako dun sa verse 39, makikita mo doon na yung mga tumanggap na ito ng salita ng Diyos at nagpabautismo at nadagdag, sila yung mga tinawag ng Panginoon nating Diyos sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. So, una talaga, yung initiative talaga para ang isang tao ma-born again, galing sa Diyos.
Hindi tayo yung magkukusa na gusto kong maging Christian. No? Pagka galing sa bibig ng isang tao na gusto kong maging Christian, ibig sabihin, kumilos na ang Diyos sa buhay niya. No? Bakit nakikinig na siya ng preaching eh? Nakikinig na siya ng gospel eh. Naiintindihan niya na yung gospel eh. So, hindi niya sariling ano yun, decision yun. Gumawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya sabi niya, gusto kong maging Christian. Kasi kung tao ang papipiliin mo, hindi niya pipiliin maging Christian kasi ayaw niya na mayroong Panginoong sinusunod eh. Gusto niya sarili ng Panginoon. Diba? Kaya galit na galit yung mga hindi mananampalataya rin sa idea na magpasakot ka kay Jesus bilang Panginoon. Ayaw nila yun. Diba? Pero pagka ni-entertain na ng isang tao yung gusto kong maging Christian, gusto kong sumunod kay Kristo, ibig sabihin kumikilos na. Ang Espiritu, tinatawag niya siya ng Diyos. Diba? Tinatanggap niya na yung pangangaral ng salita ng Diyos. Saan daw po dinagdag yung 3,000? Sabi, at may nadagdag ng araw na iyon, ang may 3,000 kaluluwa. Pansinin nyo, nangaralan si Pedro ng isang sermon, naligtas ay 3,000 kaluluwa. Diba ngayon, 3,000 sermon ang pinapangaral, kahit isang kaluluwa, wala maligtas. Kaya yung iba, nagsasawa na siya, ayoko na mangaral. Ayoko na mag-mission. Wala naman ako nakikita bunga. Pero dito, huwag natin kalimutan, bago yung verse 41, meron mo ng verse 39, kailangan tumawag ang Diyos eh. At yung tumawag, pag tumawag ang Diyos, meron maliligtas. At sila yung idadagdag ng Panginoon. Saan? Saan idinagdag yung 3,000? Ha? Nakaharian ng Diyos, of course, automatic yun, Kingdom of Heaven, the Kingdom of God, the true church. No? Pero ano pa yung nagiging manifestation no? Dinagdag ng Panginoon yan sa kaharian? Magiging miyembro siya ng local church. At dito po sa Acts chapter 2, tinutukoy po dito ng local church yung unang iglesia sa Jerusalem. So yun po yung unang church sa Acts chapter 2. Dahil doon nakakonsentrate yung mga apostles ng Panginoon. No? Doon yung unang manifestation ng New Covenant Church doon po sa Jerusalem. At yung pong 3,000 na yon ay idinagdag ng Panginoon, syempre, sa totoong iglesia, at syempre, yung ibang mga naiwan ay naging miyembro ng church sa Jerusalem. Bakit ko sinabi yung ibang mga naiwan? Kasi pag binasa niyo yung context nito, meron kasing pista ito eh. No? At yung pista niya, dinadayo talaga ng mga tao mga sa iba't ibang lugar. Kaya marami siguro mga naging Christian dito, galing sa ibang lugar. Narinig na nangaral si Pedro ng isang sermon. Siyempre, yung iba naman dyan, nagpunta lang dyan para dun sa piyesta na yun. Pagkatapos ng piyesta na yun, bumalik na sila sa mga ano nila, sarili-sarili nilang tahanan, sarili-sarili nilang lugar. Kaya, nadala yung Ebanghelyo sa mga iba-ibang lugar kasi may mga naligtas sa Jerusalem. At yung iba, nagpasyang manatili sa Jerusalem. Kaya nagkaroon ng masiglang iglesia sa Jerusalem. Imagine pa, 3,000 na gano'n na sa ito. Dito siguro na kinukuha yung mga tinatawag na mass evangelistic meeting. Ewan ko na kilala niyo sila Billy Graham, tayo na yun. Si Billy Graham, nung kasagsagan niya ng ministry, talaga pupunta sa mga lugar yun. Sa mga grand auditorium, doon siya nangangaral ng Ebanghelyo. Kasi gusto rin na makakita ng maraming bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pero hindi ganun yung sa Acts. Kasi dito sa Acts, no, spontaneous yan eh. Wala naman yung, hindi naman nagplano si Pedro na mangangaral ako ngayon. Spontaneous, ibig sabihin, ang Panginoon nang nagpasya eh, na kailangan mangaral ka ngayon. Kasi maraming mga makakapakinig sa pangangaral mo. Kaya makikita mo dito sa kwento, parang si Pedro bigla naman tumayo. No? At nangaral. So hindi po yan pinlano, hindi po yan binadgetan. Talagang spontaneous po yung kilos ng Banal na Espiritu. At nagligtas ng Panginoon ng 3,000. Nadagdag yun sa mga naging mananampalataya ng Panginoon. Verse 42. What? Did
did these new believers devote themselves to as a church? So verse 42, ano sabi dyan? Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So daw po nila ginugol yung kanilang panahon. Nung sila ay nagtitipo na, nung niligtas ang Panginoon yung 3,000, usang silang naghanap ng paraan para magtipon sila. Kaya yung church talaga, yung nangyari ng pandemic, ng 3 taon na ang church parang tawag dito, dissolve yung church nawala yung physical gathering. Talagang taliwas yun sa tinuturo ng New Testament. Kasi dito sa Acts chapter 2, makikita mo, nung nagligtas ang Panginoon ng 3,000, naghanap sila ng paraan para magtipon, para mag-meet ng face-to-face. No? Nung nag-pandemic, ang ginawa ng mga nasa authority, para hindi kumalat yung karamdaman na hindi naman din nila pigilan kumalat, sabi nila, okay, magtitipon. 3 taon na yun, ang church talaga maging miserable. Hindi na nakikita-kita yung mga member ng church. Pero dito, baliktad din. Nung sila yung naligtas, gusto nila makita-kita sila. At ano yung ginagawa nila? Nung gusto nila makita-kita, sila yung nanatili sa turo ng mga apostol. Ano ibig sabihin nun, di ba? Nakikinig sila ng pangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. And then nagsasama-sama sila sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Sabi ng iba, yung pagpuputol-putol ng tinapay, Lord's Supper daw yan. Yung iba naman, ang paniniwala nila, fellowship. Fellowship. So gusto nila magsama-sama kasi gusto nila mag-fellowship. At kasama sa fellowship nila yung pagkain. At kasama sa fellowship nila yung prayer. At kasama sa fellowship nila yung pakikinig sa pagtuturo ng mga apostol. Siyempre, kasama sa fellowship, pagkakasama. Ganun ang church. Diba? Ang church, hindi mo siya mapapag-iwa-hiwalay. Hanggang maaari gusto niya magsama-sama. Gusto nila araw-araw sila magsama-sama. Bakit? Kasi, mas nakaka-encourage mag-aral ng salita ng Diyos pag marami kang kasama. Diba? Ito ba sa experience niya? Minsan pagka mag-isa ka na nag-devotion, parang ang hirap magbuklat ng Biblia. Pagka binubuklat yung Biblia, naantok. Hindi makapag-concentrate. Kaya yun yung blessing ng fellowship ng church. Pagka magkakasama tayo, minsan inaantok pa rin tayo, napupursige tayo na magpatuloy na makinig at mag-aaral. Kasi di ba, nakikinig sila. Mag-aaral sila. Sa ganun ang ginagawa nila, tapos prayer. Kasama talaga sa church yung prayer. Okay? So, ganyan ang church. Next, 44 to 45. Pakibasa mo yung 44 to 45. Okay, Mimi. At ang lahat ng mga nanampalataya ay makakasama at ang kanilang alila-ilan ay para sa lahat. Pinagpili nila ang kanilang mga alila-ilan at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa mga nangyayaring ng bawat isa. What did the new believers do with their possessions? Pinagpili nila yung kanilang mga ari-arian. Pagkatapos, anong ginawa nila sa pinagbilhan? Ikinamahagi nila sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. May natanong, anong ibig sabihin yan? So kailangan ba ang church, lahat ng miyembro, lahat ng ari-ari mo, ibebenta mo? Madadali mo sa church at ipamumudmud mo sa lahat ng mga nangangailangan? Yung may tinuturo niyan? Hindi. Kailangan maintindihan natin yung historical context. Katulad ng binanggit ko kanina, kaya napakaraming tao na kasi may pista. At nung nangaral si Pedro, 3,000 na ligtas. Sabi ko nga, yung iba, siguro, umuwi pa rin sila sa kanilang mga sariling mga bayan, mga ibang dayo. Yung iba siguro, nag-decide sila dito na lang kami sa Jerusalem kasi nandito yung ibang Christian. Posible na yung mga nanatili dito dahil sa sobrang dami nila, iniwanan na nila yung dati nilang buhay, nag-migrate na sila dito sa Jerusalem, kailangan nila ng support.
At yun yung dahilan kung bakit marami sa mga taga-Jerusalem nagbenta ng mga ari-arian nila para masuportahan itong mga nag-migrate sa Jerusalem dahil gusto nilang maging kasama ng church sa Jerusalem. Yun yung context niya. Pero ang point lang ay simple. Ano tinuturo sa atin dito patungkol sa ating attitude sa isa't isa? Patungkol sa ating kayamanan. Siguro isang passage, basahin natin 1 John, unang Juan, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 18. 1 John chapter 3, verse 16 to 18. Pakinggan yung sinasabi dito. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit, ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasalhan niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayo umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ano po yung dito ni Apostle John? Ang attitude natin, ang mabigat, no? Yung attitude natin sa kapwa natin, hindi tinuturo dun sa acts na kailangan para parehas tayo mahirap. No? Para pantay-pantay. Diyan mo ng mga Marxist ng philosophy. No? Na sa society dapat walang mayaman, walang mahirap. Dapat lahat pantay-pantay. Sa Biblia nila kinuha yun. Diyan, sa Acts chapter 2. Pero mali yung pagkaintindi nila, hindi yung ibig sabihin nun. Ang pinapag-usapan dito, ano dapat maging attitude ng mga Christian sa kapwa nila Christian? No, dapat tinutulungan natin ang isa't isa. Yung mga binibless ng Panginoon ng maraming kayamanan, dapat sila yung namumuuna sa pagtulong sa kanilang kapwa Christian na nangangailangan. Bakit? Sila yung may kakayaan. Sino nagbigay sa kanila ng kakayahan para tumulong sa kanilang kapwa na nangangailangan? Diyos. Kaya pinapayaman ka ng Diyos, parang ganito yun, kaya pinapayaman ka ng Diyos para magkaroon ka ng kakayahan na maging lingkod ng Diyos sa pamagitan ng pagtulong. Yan ang tinuturo ng Biblia. Diba? Pero hindi ibig sabihin na yung mga nahiyaman lang, ito sinabi ko na sa preaching ko before, yung ministry ng giving, hindi lang para sa mga mayayaman yun. Diba? Para sa lahat ng Kristiyano yun. Bakit? Lahat tayo tumanggap sa Diyos eh. Diba? At ang pinakamatinding tinanggap natin kaligtasan. Walang halaga yun. Kaya mga kayamanan natin, hindi yan dapat maging dahilan ng ating pagkakawatak-watak sa iglesia. Diba? Merong upuan para sa mayayaman, merong upuan para sa mga may hirap, merong upuan para sa mga average people. Dapat walang gano'n sa church. Diba? Dapat pare-pareho tayong tumanggap ng pare-parehong kaligtasan. Kaya kung ano yung meron tayo ngayon na labis o higit dun sa iba, dapat i-share natin. Diba? Yung sinasabi dyan, yung attitude. Attitude of love for our fellow brethren. Kung talaga na born again ka, diba? Kung tumanggap, tinan mo yung basis ni John dito. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat binigay ng Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Binigay ni Jesus yung buhay niya. Parang sinasabi niya, dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang anak, dapat ganun yung halimbawa sundan natin. Kaya sabi ko, kahit hindi ka mayaman, dapat nagbibigay ka. Bakit? Sacrificially. May pagsasakripisyo ang pagbibigay. Hindi tayo nagbibigay dahil lang may extra o may surplus. Hindi tayo nagbibigay kasi maraming sobra sa pera natin. Nagbibigay tayo kasi yun ang halimbawa ng Panginoong Hesus, nag-sacrifice siya. Ito nga, binigay niya lahat, buhay niya. Diba? So, yung patunay na tayo nagmamahal sa ating kapatid, na born again talaga tayo, binago tayo ng Panginoon, we help one another. Tutulungan tayo sa isa't isa. Then, bisa natin, verse 46 to 47a, Acts chapter 2, balik tayo sa Acts chapter 2. Pakibasa yung 46 to 47a. Ibig sabihin yung unang bahagi ng verse 47. Paul? Acts chapter 2, 46, 47a.
At araw-araw, habang sila yung nagkakasama sa templo, sila yung nagtutulog ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatango ng lugod sa lahat ng tao. Ayan. Okay, yun yung unang bahagi ng verse 47. What did the believers do? Day by day. Kasi ninyo, araw-araw ito. Anong ginagawa nila? Ha? Nagpuputol-putol ng tinapay. So again, depende sa interpretation mo kung ano ibig sabihin. No? Sabi ng iba, Lord's Supper daw yun. Sabi ng mga iba, fellowship. So bahala kayo kung ano gusto nyo piliin yung interpretation doon. Pero palagay ko, pwede naman pareho yun. No? Pwedeng, habang sila nag-fellowship, sila yung nag-Lord's Supper. Kasi ang Lord's Supper ay para sa church talaga yan. So pag buo ang church, pwede sila mag-Lord's Supper kung gusto nila. Hindi mo kailangan for Sunday of the month na yun. Okay, ibang church, ang ginagawa nila, every Sunday yung Lord's Supper nila. No? Sa atin, for Sunday of the month. Pero iba, every Sunday. Bakit ka mo? Kasi sabi doon sa Acts, pag nagtitipo ng church, naglo-Lord's Supper sila. Wala namang masama sa position na yun. Fellowship, pwede rin. Nagpuputol-putol ng tinapay sa mga bahay-bahay. Dahil wala pang building kasi yung church na house churches sila. Okay? And then nagsasalo-salo ng may galak at tapat na puso. So kasama talaga sa fellowship yung kainan. Kaya gusto kong maging ugali natin yan pag nagka-fellowship tayo, kahit pa paano may food. No? Kasi yun yung pattern ng New Testament church. Pag nagtitipon sila, may food. No? Bakit? Doon sila nagagalak, doon sila nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi nagpupuri sa Diyos at tumatamo ng lugod sa lahat ng tao. Yun yung pansin ninyo, na tumatamo sila o nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. Ibig sabihin, yung habang nagiging close yung fellowship ng church, nagiging maganda yung testimony nila sa ibang tao. Dapat daw ganun pala ang church, no? Lahat ng na-convert, magiging miyembro ng church, at habang tayo ay nagkakasama-sama sa church, gumaganda yung testimony natin sa labas. Kasi kung mahal natin ang isa't isa sa loob, eh may hindi tayo mahihirapan na mahalin yung mga tao sa labas. Kasi wala muna sa loob. Diba? Next, last verse. Verse 47b. Ano sabi diyan? At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So what did the Lord do to the church day by day? What does this teach us about how the believers related to those outside the church? Anong meaning nito? Yan, meaning of conversion to the church. Una, all those who were converted were added to the church. Diba? Sabi niya, dinaragdag ng Panginoon sa kanila araw-araw ng mga naliligtas. So again, Diyos ang nagdadagdag. Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Okay, so may plano tayong lumabas sa August, tatrax distribution tayo. So, hindi po tayo magliligtas doon sa mga bibigyan natin ng tracts ng Panginoon. So, sana gamitin lang yung tracts para mag-isip sila patungkol sa buhay nila, sa kaluluwa nila, at sa Ebanghelyo. Then, only those who were converted were added to the church. Yung talagang na-convert lang, nagiging member. Hindi kahit sino na lang. Hindi yung, uy, magpapaptize ka na. Pinilit. Hindi. Usang loob yun, yung pagpapabaptize mo. Kasi bunga ito ng totoong karanasan ng conversion. Hindi yan artificial. And then number 3, and lastly, all those who belong to the church devoted themselves to the apostles' teaching, to caring for the needs of the saints, to regular corporate worship, fellowship, and to evangelism. Kasama talaga yung evangelism. Pagka naging membro ka ng isang church, hindi ka lang nag-worship, nag-enjoy na nag-worship. Kailangan lumalabas ka din para mag-evangelize. Kaya, paano tayo madadagdagan kung hindi naman tayo nangangaral ng Ebanghelyo sa labas? Diba? Kailangan nangangaral tayo ng Ebanghelyo sa labas. So, ito nag-i-invite tayo, pero maganda lalabas din tayo. Yun ang ating mission field, yung labas na yan. Hindi naman natin kailangan pumunta sa ibang bansa para mag-mission. Sa paligid, ang daming tao. Ang dami pa rin dyan walang church. At yun yung target natin, yung mga taong walang church. Bakit hindi pa sila nakakapakinig ng gospel? Alright, conclusion. Wala tayo sa oras. It is God who converts sinners and then adds them to the church.
A true convert will voluntarily and publicly profess. A true convert will voluntarily and publicly profess his faith in Jesus by being baptized. Therefore, it is not the number of attenders that define church growth, but the number of souls being saved by the preaching of the gospel. Yung paglago talaga ng church, hindi yung dami ng umaten. Hindi yun ang ano natin, go. Go natin, maraming masave. Diba kaya sa prayer meeting, nagpe-pray tayo para sa unsaved loved ones. Sino ba yung mga unsaved loved ones? Yung mga kasama natin sa pamilya, kasama natin dito sa church. Diba? Kasi dahil naniniwala tayo, kasi muna, ang unahin natin dalit sa pakanan ni Jesus bago yung mga nasa labas. Kaya huwag tayo magsawang mag-invite. Pag in-invite mo, sabihin, tutulog na lang ako. Malak sa buhay mo. Huwag ganun yung attitude. Pagtsagaan natin. Dali natin. Ang tawag dito, yung manghimok tayo sa Tagalog. Sa English, we plead them. Manghimok tayo ng mga tao. Kumbaga, makaawa tayo sa mga tao na sumama sila. Para mapapakinggan nila ang pangalan. Kasi yun ang paraan para maging Christian. Yung mga mahal natin sa buhay. But of course, dapat meron din tayong effort na sharean sila. Kayo mismo mag-share. Diba, yung mga pamangkin niyo, apo niyo. Yung ba sa mga regular conversation niyo, pinag-uusapan niyo yung gospel. Baka hindi niyo pinag-uusapan yung gospel. Baka kung ano-ano na lang. Dapat meron kasama ang gospel sa mga regular topic natin sa pamilya. Kaya dapat meron na tayong family devotion. Okay? Kumbaga sa kalbal na salita, nasa poder mo eh. Diba? So kung nasa poder mo yan, dapat ipapasakop sila sa iyo. At kasama dapat sa ginagamit mo sa otoridad mo, halika. Dapat ganitong araw, magpa-Bible study tayo sa pamilya. Dapat yan ang ginagamit yung authority mo. Diba? Tatay ka, lola ka, diba? Ikaw yung head of the family. Nasa poder mo sila, nakatira sa'yo. O, dapat, sasabihin mo sa kanila, halika kayo dito. No? Kaysa manood kayo ng TV, kaysa maglaro kayo dyan, mag-aral tayo ng Biblia. Kasi share mo yung gospel sa kanila. Sana, yan ang ginagawa natin. Nasa covenant natin yun. Diba, pinananatili ang pagpubliko at pagpamilyang panambahan. Okay? Questions? Ito po yung conclusion ng ating series na ito, True Change in Conversion. Okay, sa Sunday, Lord willing, iba na yung topic na pag-usapan natin. So ito po mga topic na ito, papansinin yung very basic, very foundational, no? Hindi pa ito malalalim na topic. Basic ito kasi sinimulan natin ito, fellowship pa lang tayo, di ba, natatandaan ninyo. So tinutuloy-tuloy lang natin ngayon sa ating Bible class and Lord willing, matapos natin yung series na yun. So meron pa tayong series tungkol sa preaching, church discipline, marami pang iba. So tingnan natin kung ano yung ating magiging lesson sa susunod. Question? Kahit hindi lang dito sa topic na ito, baka yung mga lang ng topic, may tanong kayo. Tara? Okay. So, kung wala po, okay lang yan, hindi ko kayo pipilitin. So, mag-break muna tayo. Coffee break, bathroom break. And then, mag-start po tayo ng ating worship service mamaya 3:30. Okay, maraming salamat po.